Pagkatapos ng paglalakbay ay inasahan ko na iyong una, nasusuri ang tunggaliang tao versus sarili sa binasang nobela. Pangalawa, nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. Pangatlo, naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao versus sarili. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa takip silim sa Jakarta. Panitikan mula sa Indonesia ni Mukhtar Lubis at isinalin sa wikang Pilipino ni Aurora E. Badang. Panuto, basahin at unawain ng mabuti ang sumusunod na mga pahayag. Sagutin ang bawat tanong. Ang bawat tanong ay may 2 puntos kung tama ang naging sagot. Unang tanong, bakit masyadong masama ang ugali ni ama nang siya ay umuwi? Una, letter A, natalo sa sugal. Letter B, pinagalitan ng amo. Letter C, nasisante sa trabaho. Letter D, hindi binigyan ng sahod. Sino ang makasagot? Bakit masyadong masama ang ugali ni ama nang siya ay umuwi? A, natalo sa sugal. B, pinagalitan ng amo. C, nasisante sa trabaho. D, hindi binigyan ng sahod. Ang tamang sagot ay nasisante sa trabaho. Okay. Pangalawang katanungan, ang mga pangatnig transitional devices ay nakatutulong sa A, pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. B, pagbibigay kahulugan sa konotasyon at denotasyon ng mga salita. C, patukoy sa mga pangunahing tauhan sa maikling kwento o alamat. D, pagkilala kung kailan gaganapin ang kilos. Ang tamang sagot ay ang pangatnig na transitional devices ay nakatutulong sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Pangatlong tanong, sa kwentong makabanghay na ang pamagat ay ang ama, anong pangyayari sa kwento ang nakapagpabago sa di mabuting pag-uugali ng ama? A, pinabalik siya sa trabaho ng kanyang amo. B, nang mamatay ang kanyang anak. C, naisip niya na siya ay irresponsableng ama. D, nagiging usap-usapan ng mga kapitbahay. Sa kwentong makabanghay na ang pamagat ay ang ama, anong pangyayari sa kwento ang nakapagpabago sa di mabuting pag-uugali ng ama? Ang tamang sagot ay noong mamatay ang kanyang anak. O letter B. Number 4. Ang pangatnig na samantala ay ginagamit na A, panlinaw. B, pananhi. C, pantuwang. D, panapos. Ang pangatnig na samantala ay ginagamit na pantuwang. Ang tamang sagot ay letter C. 5. Sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento, gumagamit tayo ng mga pantukoy. B, pangatnig. C, pandiwa. D, pangabay. Sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento, gumamit tayo ng mga pangatnig. So, ang tamang sagot ay letter B, pangatnig. Ano ang nobela? Ano ang nobela sa inyong palagay? Ano bang ibang kahulugan ng nobela? Ang nobela ay katham buhay. Na maraming yugto o maraming kabanata. Ito ay kategorya ng kathang isip lamang.
Ang nobela ay isang akdang pampanitikan na naglalaman ng mahabang kwento na nahati ng mga kabanata. Ang kathang ito ay karaniwang nabibilang sa kategoryang fiksyon. Ito ay karaniwang kathang isip lamang ng mga manunulat. So, may dalawang uri tayo ng kategorya, fiction at di fiction. So, ang fiction ay yun yung mga kathang isip lamang na maaaring mangyayari sa kasalukuyan, meron ding hindi mangyayari. So, ang di fiction, yun ang makatotohanang mga pangyayari. Ano bang pagkakaiba ng nobela at telenobela? So, ang nobela, yun yung binabasa. Yung telenobela, yun yung pinapanood. Kaya magkakaiba ang salitang nobela at telenobela. Bago tayo magpapatuloy sa ating aralin, sagutan muna natin ang mga katanungan. Panuto 1. Pagdugtong-dugtungin ang mga pangungusap ng tamang kahulugan sa uri ng tunggalian. Hatiin ko kayo ng 2 pangkat ang mga mag-aaral. Ang bawat bilang ay may 2 puntos kung naging tama ang iyong sagot. Una, tao laban sa sarili. Pangalawa, tao laban sa lipunan. Pangatlo, tao laban sa kalikasan. Pang-4, tao laban sa tao. O kung tapos na niyong sagutan, ito na ang uri ng tunggalian. So, ang nakatamang sagot ay magkakaroon ng 2 puntos bawat isa. So, ang panloob na tunggalian, iyon yung tao laban sa sarili. Ito ay isang uri ng tunggalian na panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Sa tunggalian na ito ay kalaban ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili. Nakikita o napapansin ito kapag ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa pagdidesisyon sa tama ba o mali. Yun yung nagdidesisyon tayo na mirong hadlang sa ating isipan. Halimbawa, gusto kong pumunta sa pista. Kaso nga lang nag-alangan ako dahil walang naiwan sa bahay. Pumasok yung tao laban sa sarili. Kalaban mo yung sarili mo kung ikaw ba ay pupunta doon sa pista o manatili ka sa iyong bahay. Pangalawa, panlabas na tunggalian. Panlabas na tunggalian, tao laban sa tao. Ito ang pinakaunang halimbawa ng panlabas sa tunggalian. Sa tunggaliang ito, ang kalaban ng pangunahing tauhan ay isa pang tauhan. Ito ay klasikong bida laban sa kontrabida ng eksena. Madalas natin itong napapanood sa telebisyon. Exciting tayo manood dahil lalong-lalo na kung magaling yung kontrabida kaysa bida. Yun yung tinatawag natin tao laban sa tao. Okay, sunod na tunggalian. Ito rin ay panlabas sa tunggalian. Tao laban sa lipunan. Ang pangunahing tauhan sa tunggalian na ito ay nakikipagbanggaan sa lipunan. Halimbawa nito, ang pagsuway sa mga alintuntunin ng lipunan o di kaya'y ang pagtakwil sa kultura ng lipunan. Ano ba yung ibig sabihin ng pagsuway ng alintuntunin ng lipunan? Yun yung hindi sumusunod sa batas. Halimbawa, mga rebelde. Hindi sumusunod sa batas. Yun ay tao laban sa lipunan. Ay yung pagtakwil sa kultura ng lipunan. Yun ay tao din laban sa lipunan. Kung anong kultura na nandun sa inyong lugar, dapat sundin mo para sunod ka kung ano ang kagustuhan ng lahat. Okay. Ito, bago tayo magpapatuloy, meron akong pasagutan sa inyo. Tukuyin ang kung anong uri ng tunggalian na nakapaloob sa larawang ito. Ipaliwanag. Ano bang nakikita nyo sa larawan? Yung taong naguguluhan kung saan siya dadaan, sa kaliwa ba o kaya sa kanan. Kaya ang tunggalian ito ay nakapaloob sa tao laban sa sarili. Pangalawa,
Anong nakikita nyo sa larawan? Ito ay nagpuprotesta dahil hindi nila nagustuhan ang patakaran ng kanilang amo. Kaya sila nagpuprotesta. Ito ay tunggaliang laban sa lipunan. Ito naman, pangatlong tanong. Tukuyin ang kung anong uri ng tunggaliang nakapaloob sa larawan, ipaliwanag. Ano bang nakikita nyo sa larawang ito? Maraming nasisirang bahay, may maraming nasisirang building. So, ang ibig sabihin, ito ay tunggaliang tao laban sa kalikasan. Apat na tanong. Anong nakikita nyo sa larawang ito? Ang dalawa ay nag-aaway. So, ito ay tunggalian laban sa tao. Ito. Hatiin ko kayo ng dalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay may iba't ibang sitwasyon na nakatalaga. Bibigyan ng guro ng 10 minuto sa paghanda. Panuto 3. Sa kwentong inyong napanood sa teleserye o nobilang nababasa, bumuo ng pangungusap na nagsasaad ng tunggaliang laban sa sarili, tao laban sa tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan. So kung tapos na ito ang iyong pamantayan, may kawastuhang panggramatika, may puntos na 25, nakapaglalapat ang tunggalian sa kwentong teleserye o nobela, nagkakaroon ng puntos na 25, may kooperasyon ang bawat miyembro ng pangkat. Isinaalang-alang ang respeto sa bawat opinyon ng bawat miyembro ng pangkat. Merong kabuuan ng 100%. Bago tayo magsisimula ng ating aralin ng nobela, ating munang sagutan ang mga tanong na ito. Panuto, tukuyin at bilugan ng kasing kahulugan ang mga salitang nakasulat nang madiin mula sa iba pang salita sa pangungusap. Una, ang humpak na pisngi ng kutsiro ay kakikitaan ng sagad ng kahirapang inilantad di ng payat niyang katawan. Ano bang ibig sabihin ng humpak? So, ang humpak ay ang ibig sabihin ng humpak na pisngi, payat. Tama. Pangalawa, nagsimula ang kahirapang ito na lumusob ang mga tulisan sa kanilang bayan na nagtulak sa mga taga-baryo upang sumugod at makipagsapalaran sa lungsod ng Jakarta. So, anong kahulugan ng lumusob? Anong kahulugan ng lumusob? Sumugod. Tama. Ang iyong sagot ay tama. Pangatlong katanungan. Sila ay nagtago sa lungsod kung saan nagkanlong din sa kanila ang mainap na swerte ng buhay. Ano ang kahulugan ng nagtago? Nagkanlong. Tama. Tama ang iyong sagot. Pang-apat. Nang mabangga ang kutsi ng mayaman ay umalingaw-ngaw ang kanyang pag-angil dahil sa bagong-bago ang kutsi, kaya hindi niya mapigilan na magalit. Ay, nasaan ito? Ay, balik muna tayo. Okay. Panglima, kitang-kita sa mag-asawa na sila ay mayaman dahil pilit itong ipinangalandakan ng marangyang gamit ng kanilang ibinabandira para makita ng iba. So, ang salitang pinangangalandakan ay ibinabandera. Hindi masyado makita. So, ito na ang ating paksa, takip silim sa Jakarta. Panitikan mula sa Indonesia ni Mukhtar Lubis at isinalin ng wikang Pilipino ni Aurora E. Banag. Ano ba ang kahulugan ng takip silim?
Ano ang ibang kahulugan ng takip silim? Ito ay dapit hapon. Tama. Kung ihambing mo sa tao ang takip silim, ano ang ibig sabihin? Tama. Ang ibig sabihin nito ay nangangahulugan na matanda na o kaya malapit na siyang mawala sa mundo. Ito ang kwento. Sa harap ng restaurant, maraming nakaparadang bagong kutsi sa bangkita. Nang dapit hapong iyon, punong-puno ang restaurant. Dumating ang isang Cadillac na pulang-pula ang kulay, naghahanap ng mapaparadahan. Ngunit okupado na ang paradahan sa bangkita. Kaya sa wakas, pumarada ito ng 2 gulong sa kaliwa ay nakasampa sa aspaltong gilid ng kalsada. Sa maaliwalas sa dapit hapong iyon, sina Radin at Fatima na kakikitaan ng yaman at rangya ay bumaba sa kanilang magarang kutsi na kumikinang sa sikat ng papalubog na araw, na nakaparada na bahagyang nakaharang sa lansangan. Kaaya-aya ang dapit hapong iyon, maaliwalas ang kapaligiran. Matatanaw ang madilim ng asul na langit at malalanghap ang sariwang hangin. Isang lumang kalisa na walang sakay at hila ng isang payat na kabayo ang dumaan sa harap ng restaurant. Sakay ang natutulog na kutsero, si Pak Idjo. So, ang ibig sabihin ng Pak ay manong. Pak Idjo. Maraming taon nang nasanay ang kabayo sa paghila sa kalisa sa malaking syudad kahit tulog ang kutsero, na madalas mangyari kung mainit ang sikat ng araw at sa araw na ito wala pang pasahero si Pak Idjo buong maghapon hanggang sa makatulog na siya sa gutom. Patuloy na hinihila ng kabayo ang kalisa kahit tulog ang kutsero at kusang humihinto kapag may pumaparang pasahero at nagigising ang kutsero sa biglaang paghinto o kaya kapag pinatigil ng pulis trapiko ang mga sasakyan, titigil din ang matandang kabayo. Sa ganitong paraan, hinila ng kabayo ang kalisang namamasyal sa lansangan sa maaliwalas na dapit hapong iyon. Mula sa bakod ng bahay sa kabila ng restaurant, isang malaking asong naghahabol ng pusa ang biglang tumalon habang malakas na tumatahol. Nagulat ang kabayo, umalma sa aso't pusa at biglang nadapa. Tumapat sa pulang Cadillac ang kaliwang poste ng kalisa at ang dulo ng poste na gawa sa pinaitim na tanso ay sumira sa kromyum at pintura. Samantalang ang nakausling bakal sa bubungan ng kalisa ay tumama sa bintana kaya nabasag ang salamin. Naalimpungatan ang natulog na si Pak Idjo. Bumaba siya at tinulungang makatayo ang matandang kabayo at bakara ay tumayo lamang doon. Nakatanga habang hinihimas ang tuhod at ulo ng kabayo. Magsalita na sana siya pero lumabas sa kanyang nangangatog na mga labi ang busis niyang nanginginig sa takot sa pagdurusa. Patuloy lamang ang mga kamay niya sa paghimas sa ulo ng kabayo. Galit ang galit na pinagmasdan siya ni Radin Kaslan bago ito nagbaling ng tingin kay Fatima, na mamahalin at marangya ang ayos sa katuminging muli sa nawasak na kutsi at lalo pang tumindi ang kanyang galit. Ipapupulis kita, ididimanda kita, babayaran mong lahat ang nawasak na ito. Tingnan mo, at padarag na itinuro ang kromyum sa pinto ng kutsi. At ito sabay turo sa bahaging nabakbak ang pintura. At ito pa, at sinipa ang isang pirasong basag na salamin. Babayaran mong lahat na ito. Di ko kulangin sa 1 o 2,000 rupya. So ang rupya ang ibig sabihin ay piso. Inangilan ni Radin Kaslan si Pak Idjo na halos himatayin nang marinig ang 1,000 rupya. Pero saglit lamang at nagkabusis din ito. Paiyak itong nagsasabing, alam ko may kasalanan. Tuan. So tuan ang ibig sabihin ay sir, tuan. Pero patayin niyo man ako, wala akong ibabayad. Pobre po ako. Mabuti pa ngang patayin niyo na lang ako.
at patuloy ang kamay niya sa paghima sa ulo ng kabayo. Dinilaan ng kabayo ang kamay ni Pak Idjo parang humingi ng tawag sa kanyang pagkakasala. Nang marinig ang sinabi ni Pak Idjo, lalong nagalit si Radin Kaslan. Tumalikod itong walang kibo saka bumalik sa restaurant at doon tumili-puno sa pulis trapiko. Maraming nag-usyuso sa kalye. Patuloy si Pak Idjo sa paghima sa ulo ng kabayo at nang bumalik si Radin Kaslan, sinabi nito, "Huwag kang tatakas. Tumawag ako ng pulis." Siya kasama ang kanyang kabayo ay libong bisis na namatay at humarap na sa lahat ng apoy sa impyerno hanggang sa dumating ang mga pulis sakay ng kanilang umangil na motorsiklo tulad ng tunog ng mga baril na pumapatay. Nang sandaling iyon, nagbalik sa isip ng matanda ang kanyang nayon, ang tunog ng baril at ang lumusob na mga tulisan na siyang dahilan kung bakit napilitan silang tumakas at magkanlong sa syudad. Samantala, bumalik na sa kanilang misa ang mga parokyano ng restaurant at itinuloy nila ang kainan, inuman at tawanan. Pang-araw-araw lamang na pangyayari ang banggaan. Pagdating ng mga pulis, bahala na ang mga itong mag-aayos ng gulo. Sinalubong ni Radin Kaslan ang mga pulis. Nagpakilala siya sabay turo sa kutsero at nagsabing, Siya ang may kasalanan. Sa gilid na kaparada ang kutsi ko at ang kalahati ay nasa bangkita. Pero niya. Dang ulit na nagkapag-ayos ng banggaan ang bata pang pulis. Pang-araw-araw na lamang sa kanya ang ganitong pangyayari na madali namang ayusin. Maliwanag naman kung sino ang may kasalanan. Dapat akong bayaran, ulit ni Radin Kaslan. Inamin niyo bang kasalanan niyo, Bapak? Inamin ko po, Tuan. Patayin niyo na lang ako, Tuan. Wala akong ibabayad. Mahirap lang ako. Bakit mo binangga ang kotse kong nakaparada sa gilid ng kalye? Galit na sabi ni Radin Kaslan. Nakatulog po ako, Tuan. Nanginginig na tugon ng kutsero. Nakatulog? Anong klase kang kutsero? Nakatulog? Nakaiinis talaga ang sagot ni Pak Idjo. Kung gusto mong matulog, sa bahay ka matulog. Huwag sa kalsada. At kung makaaksidente ka, bakit ka natulog? May sakit po ako, Tuan. Tugon ni Pak Idjo na lalo pang nanginig. Ha? Pang-uyam ni Radin Kaslan. Nakatulog? May sakit? May sakit ka pala? Bakit lumabas ka pa? Sa bahay ka na lang sana. Uminom ka ng gamot. Maaksidente ka pa. Paano kung makasagasa ka ng munting bata at makapatay? Aber. Lalong nanginig si Pak Idjo. Sinabi niyo, pero nagugutom ako, Tuan. At ang aking asawa at mga anak, nagugutom, Tuan. Kahapon pa kami hindi kumakain, Tuan. Saglit na nawala ng kibo si Radin Kaslan bago sumigaw. Sinungaling! Anong sakit mo? Umiyak at nanginig na binuksan ni Pak Idjo ang kanyang katawan. Nagpalipat-lipat. Hayan, Tuan, tingnan nyo. Hayan, Tuan, tingnan nyo. At itinuro ang mga pigsa na sinlaki ng kamao. Mapupula at namamaga. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang sarong at ipinakita ang isang malaking pigsa sa hita. Mapula at namamaga ang buong hita. Nakakikilabot tingnan. Parang naubos ang lahat ng lakas ng matanda pagkaraan nito. Nanginginig ang bawat himaymay ng kanyang katawan, nangatog ang kanyang mga ngipin at patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nagpalipat-lipat ang tingin ng pulis sa kanya, kay Radin Kaslan at kay Fatima, na mukhang napakarangya. Binalingan ni Radin Kaslan ang pulis. Itinaas ang isang kamay at nagsalitang parang mawawalan ng bait. Anong gagawin mo sa ganitong kaso, Inspektor? Sino ang magbabayad sa akin?
Sino ang may kasalanan? Patuloy na nanginig at giniginaw si Pakidyo. Patuloy niyang hinimas ang ulo ng kanyang matanda at payat na kabayo. At habang hinihintay ang sagot ang tanong ni Radin Kaslan, parang pahaba ng pahaba ang anino ng kutsero at ng kanyang kabayo at ang kabayo ay namatay at muling nabuhay. Muling minura ni Radin Kaslan si Pakidyo hanggang sa maisip niya sa wakas na imposible talagang mabayaran siya ng matandang pobreng kutserong iyon. Hayaan niyo na nga, sabi ni Radin Kaslan sa pulis. Tina. Inakbayan niya si Fatima pabalik sa restaurant. Tuluyan nang nasira ang kasiyahan niya ng gabing iyon. Ang buwisit na yun, bulong ni Radin Kaslan, bagong-bago ang kotse ko, kabibili lang. Okay. Unang katanungan. Ano ang dahilan kung bakit lumipat si Pakidyo sa lungsod at doon nakipagsapalaran? May mga katulad bang pangyayari nito sa ating lipunan? Maglahad ng ilang patunay. Dahil magulo sa kanilang lugar o kaya sa kanilang tinitirhan, maraming lumusog na tulisan na siyang dahilan kung bakit napilitan siyang tumakas at magkanlong sa syudad. Dito sa Pilipinas, maraming din mga pangyayari ang ganitong sitwasyon. Nasisira ang kanilang pananim dahil sa magulong sitwasyon o kaya maraming nagugutom dahil nga magulo ang kanilang lugar kaya kailangan nilang lumipat sa lungsod at doon makipagsapalaran. Pangalawang katanungan. Bakit sinabi ni Pakidyo na patayin na lang siya kaysa pagbayarin sa halagang hinihingi ni Radin? Okay. Bakit sinabi ni Pakidyo na patayin na lang siya kaysa pagbayarin sa halagang hinihingi ni Radin? Dahil wala siya talagang pirang pambayad kaya isinugal niya ang kanyang buhay kaysa madamay pa ang kanyang pamilya. O, pangatlong katanungan. Sa inyong palagay, magkano ba ang kikitain sa pagkakalisa ni Pakidyo? Mga ilang araw niya kikitain ang halagang hinihingi na kailangan niyang bayaran. Ipalagay natin sa isang araw, siguro, palagay natin 150 ang kita niya sa buong mag-araw. So, ilang araw ba niya bago makapag-ipon siya ng 2,000 para mabayaran lang niya ang kanyang kasalanan sa kutsing nasira? Mga 15 araw. So, ang pamilya niya ay magugutom kaya hindi niya talaga kayang mabayaran ang halagang hinihingi ni Radin Kaslan. Pang-apat, masasabi nga bang kasalanan ni Pakidyo ang pangangalisa ng tulog? Makatwiran ba ang dahilang nagtulak sa kanya upang gawin ito? Ipaliwanag. Sa aking palagay, may kasalanan din si Pakidyo kasi nangangalisa ng tulog. Pero makatwiran ba ang dahilang nagtulak sa kanya upang gawin ito? Hindi, kasi wala namang gusto na makabangga ang kanyang kalisa. Kaso nga lang sa sobrang pagod niya at saka may sakit siya, gutom, at yun ang dahilan na nakatulog ang isang matanda. Kaya sa aking palagay, hindi kasalanan ni Pakidyo. Dahil may naramdaman siyang sakit. Pagkatapos mong napakinggan o nababasa ang nobelang Anong Damdamin ang namayani sa iyong puso, ipaliwanag. Naawa sa aking damdamin ay naawa ako sa matanda dahil siya ay inaalipusta ng mga mayayaman na
alam naman natin na wala talaga siyang ibabayad. So, gipangalandakan ng isang mayaman nga na pagbabayaran ng matanda ang nasirang salamin ng kanyang kotse. Na wala naman talaga siyang ibabayad. So, isa din yung panghahamak, isa din yung hindi maganda kung ikaw ay mayaman. Dahil kung ako ang mayaman sa ganyang sitwasyon, hindi ko na ipipilit, hindi ko na pipilitan pa na pagbabayarin ko ang matandang iyon. Hayaan ko na lang at palitan ko na lang dahil may pera naman ako. 'Di ba? Sa ganun, ako si Radin Kaslan na pumasok sa restaurant na hindi ko man lang tinitingnan ang presyo kung magkano. Kumain lang ako kasi meron akong ibabayad, samantalang yung matandang iyon, si Pakidjo, nagugutom na nasa lansangan. Kung ikaw si Radin Kaslan, ano ang gagawin mo sa parehang sitwasyon na nabangga ang kotse mo ng isang taong may sakit at walang-wala? Yun nga sinabi ko kanina, kung ako nga si Radin Kaslan, ang gagawin ko ay patawarin ko na lang yung matanda sa nagawa niya dahil hindi naman niya sinadya na pangyayaring iyon. At bibili na lang ako ng salamin para ipalit sa nasirang salamin ng kotse ko. Kung ikaw ang presidente ng ating bansa, nang malaman mo ang kalagayan, katulad ni Pakidjo, ano ang iyong gagawin na maibalik ang dati niyang pamumuhay na naayon sa kanya? Ipaliwanag. Kung ako man ang magiging presidente sa bansa at malaman ko ang kalagayan ng katulad ni Pakidjo, gagawan ko ng paraan, papuntahin ko yung aking mga pulis at kailangan matuligsa kung sino man yung nanggugulo sa kanilang lugar, sa kanilang baryo, at bigyan ko sila ng pera na makabalik sila sa kanila at pamumuhay nila na kailangang maibalik. Kung halimbawa yun ang nararapat sa kanila na mag-araro, bigyan ko ng kagamitan para mabalik ang kanilang pamumuhay. Na hindi na sila nahihirapan pa, hindi na sila magugutom pang muli. Mapatawad mo rin ba ang isang taong nakasira ng isang mahalaga at mamahalin mong gamit o ari-arian? Bakit mahalaga ang magpapatawad? Sa ganitong sitwasyon, mahalaga talaga ang magpatawad sa kapwa. Kung marunong kang magpatawad sa kapwa, malaking biyaya ang maibalik sa iyo. Sabi nga, maganda ang magpatawad kaysa magpataas ka pa. Pagmamalabis, yun ay hindi maganda sa isang tao. Kung ikaw man ay mayaman, kailangan mo pa rin marunong kang magpatawad sa isang tao. Hindi mo tinitingnan na, ay, lait-laitin ko lang yan dahil siya ay mahirap at ako ay mayaman. Ako ang masusunod. Hindi. Kasi sabi nga ng Panginoon, lahat tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Kaya, yun ang gagawin natin. Marunong tayong magpatawad sa kapwa. So, bago magtapos ang ating aralin, so meron tayong kaunting pagtataya. Panuto, isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Ano ang madalas gawin ni Pakidjo habang sakay sa kanyang kalisa?
A. Kumakanta habang nagmamaniho. B. Pinapakain ang kabayo. C. Natutulog sa tindi ng gutom. D. Natutulog dahil sa kabusugan. Ang tamang sagot ay C. Natutulog sa tindi ng gutom. Pangalawa, bakit kailangang magtrabaho si Pac-Idjo kahit siya ay may sakit? Bakit kailangang magtrabaho si Pac-Idjo kahit siya ay may sakit? A. Dahil magugutom ang kanyang pamilya. B. Dahil gusto lang niyang sumakay sa kalisa. C. Dahil gusto niyang makita ang labas. D. Dahil sa payat ang kanyang kabayo. Ang tamang sagot ay letter A. Dahil magugutom ang kanyang pamilya. Pangatlong katanungan. Paano naman naiiba ang kalagayan ni Pac-Idjo at ni Radin Kaslan? A. Si Radin Kaslan ay kumain ng masarap ng pagkain, samantalang si Pac-Idjo ay nakatulog sa tindi ng gutom. B. Si Pac-Idjo ay lumipat sa lungsod dahil sa magulo ang kanilang baryo. C. Naupo sa hardin sa harap ng restaurant ang mga mag-asawang Radin Kaslan at Fatima. D. Si Radin Kaslan ay mahirap samantalang si Pac-Idjo ay mayaman. Ang tamang sagot ay letter A. Si Radin Kaslan ay kumain ng masarap ng pagkain samantalang si Pac-Idjo ay nakatulog sa tindi ng gutom. Pang-apat na katanungan. Saan nagmula ang nobilang Takip Silim sa Jakarta? A. Thailand. B. Pilipinas. C. Indonesia. D. Korea. Ang tamang sagot ay Indonesia. Panglimang tanong. Paano nabanggaan ng kabayo ang sasakyang Cadillac ni Radin Kaslan? A. Nagulat ang kabayo sa naghahabulang aso at pusa, kaya nadapa ito at tumama ang kaliwang poste ng kalisa sa nakaparadang sasakyan. B. Nakatulog ang kutsero kaya binangga ng kabayo ang sasakyang Cadillac. C. Naghahabulan ang aso at pusa kaya tumama ang kaliwang poste ng kalisa sa sasakyang Cadillac. D. Ang kutsero ay bumaba sa kalisa upang maglakad at iyon ang dahilan na nabanggaan ang nakaparadang kotse. Ang tamang sagot ay letter A. Nagulat ang kabayo sa naghahabulang aso at pusa, kaya nadapa ito at tumama ang kaliwang poste ng kalisa sa nakaparadang sasakyan. Pang-anim na katanungan. Kahit tulog ang kutsero na madalas mangyari kung mainit ang sikat ng araw, at sa araw na ito, wala pang pasahero si Pac-Idjo buong maghapon hanggang sa makatulog na siya sa gutom. Tukuyin kung anong uri ng tunggalian. A. Tao laban sa sarili. B. Tao laban sa tao. C. Tao laban sa kalikasan. D. Tao laban sa lipunan. Ang tamang sagot ay tao laban sa kalikasan dahil sa mainit ang sikat ng araw. 7. Nakatulog? Anong klase kang kutsero? Nakatulog? Nakakainis talaga ang sagot ni Pac-Idjo. Kung gusto mong matulog, huwag sa kalisa. At kung makaaksidente ka, ang kanyang angel. Tukuyin kung anong uri ng tunggalian. Tao laban sa sarili, tao laban sa tao, tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan. Ang tamang sagot ay tao laban sa tao. 8. Babayaran mong lahat na ito. Di kukulangin sa 1 o 2,000 rupiah. Inangil ni Radin Kaslan si Pac-Idjo na halos himatayin nang marinig ang 1 hanggang 2,000 piso. Tukuyin kung anong uri ng tunggalian. Tao laban sa sarili. B. Tao laban sa tao. C. Tao laban sa kalikasan. D. Tao laban sa lipunan. Ang tamang sagot ay tao laban sa lipunan. 9. Magsalita na sana siya pero hindi lumabas sa kanyang nangangatog na mga labi ang busis niyang nanginginig sa takot at pagdurusa. Patuloy lamang ang mga kamay sa paghimas sa ulo ng kabayo. Tukuyin kung anong uri ng tunggalian. A. Tao laban sa sarili. B. Tao laban sa tao. C. Tao laban sa kalikasan. D. Tao laban sa lipunan. Ang tamang sagot ay tao laban sa sarili.
Letter A. 10. Pang-sampung katanungan. Panloob na tunggalian dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. A. Tao laban sa sarili. B. Tao laban sa tao. C. Tao laban sa kalikasan. D. Tao laban sa lipunan. Ang tamang sagot ay tao laban sa sarili. Letter A. Nagtapos na ang ating aralin. Okay, ito ang maging takdang aralin ninyo. Basahin ang sanaysay ng Indonesia kay Stila Zihandelan. Salamat at sa susunod ulit.